Mainit ang hapon sa maliit na barangay ng San Isidro. Nang maupo si Miro de los Reyes sa harapan ng kanilang lumang bahay. Bagong graduate pa lamang siya noon mula sa kursong Marine Engineering. At kahit pagod sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa sakay, dama niya ang saya. Sa wakas, sabi niya sa sarili, makakatulong na ako sa pamilya ko. Lumaki si Miro sa isang pamilyang hindi masasabing maalwan ng buhay. Ang ama niyang si Crisanto ay dating karpintero na madalas pagod pag-uwi ngunit hindi nawawalan ng lambing. Ang ina naman niyang si Aling Letty, tahimik ngunit masipag. Ito ang nag-aasikaso ng lahat ng pangangailangan nilang magkakapatid. Siya ang bunso at mula pagkabata ay sinasabing, si Miro ang aabot sa mga pangarap namin. Kaya naman, nang makapagtapos siya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit tinanggap niya ang bagay na iyon ng buong puso. Bago pa man siya makasakay sa barko, napansin na ni Miro ang pagiging kampante ng kanyang mga kapatid. Ang ate niyang si Aileen, may sariling pamilya na ngunit tila ba mas umaasa pa rin sa nanay niya kaysa sa asawa. Samantalang ang kuya niyang si Romel, walang permanenteng trabaho at palaging may dahilan kung bakit hindi makahanap. Ngunit kahit ganoon, tinuruan si Miro na maging mapagbigay at umunawa. Nang dumating ang unang sahod niya bilang seaman, halos mapatalon sa tuwa ang buong pamilya niya. Nagluto pa ang kanyang nanay Letty ng pansit at pati na rin piniritong manok. Ngunit kinabukasan, habang nasa barko pa siya, nareceive niya ang mensahe ng kanyang ina. Anak, may babayaran tayong kuryente. Baka naman pwede mong padagdagan ang padala mo. Napakunot ang noo niya, pero nagpadala pa rin siya. Wala pang isang linggo, sumunod naman ang mensahe ni Aileen. Bunso, pahiram naman ako. Kipit lang kasi talaga kami ngayon. At bago matapos ang buwan, ang kanyang kuya Romel naman ang nag-text sa kanya. Tol, tulong naman oh. Wala pa kasing sideline eh. Sa una, iniisip ni Miro na normal lamang yon. Natural lang na tulungan niya ang kanyang pamilya. Lalo na at siyang mas may kakayahan pagdating sa pinansyal. Ngunit nang tumagal, halos linggo-linggo na siyang napapadalhan ng iba't ibang dahilan. Pambayad sa gamot, pambayad sa hulog, pambiling bigas, pambayad sa utang ng ate niya. Minsan, habang nakatingin siya sa dagat at humahampas ang alon sa gilid ng barko, naisip niya, ako na lang ba talaga palagi? Ako na lang ba ang inaasahan ng lahat? Gustong-gusto niyang umuwi noong una. Pero habang patagal ng patagal ang kontrata at lumalalim ang inis niya, unti-unti niyang nararamdaman na hindi na masaya ang pag-uwi. Para kasing bawat balik niya, dala niya ang bigat ng obligasyong hindi matapos-tapos. At kapag naririnig niyang nagkikwentuhan ng ibang seaman na excited na umuwi para makita ang pamilya, ay napapangiti siya, pero mahina ang kanyang loob. Bakit ako hindi masaya? Isang gabing malamig, habang nakadungaw siya sa ilaw ng port at hinihigop ng takot ang dibdib niya. Napagpasya niyang, hindi na muna ako uuwi pagkatapos ng kontrata. Gusto ko munang huminga. Gusto ko munang lumayo. Hindi niya yun sinabi sa kanyang pamilya. Basta niya na lamang itinago. Ang tanging niyang alam, pagod na siya. Pagod sa pressure. Pagod sa responsibilidad. Pagod sa pakiramdam na ginagawa siyang gatasan sa loob ng ilang taon. Sa isip niya ay may isang panatang unti-unting nabubuo. Kapag natapos na ang kontrata ko, hindi na talaga muna ako uuwi. At doon nagsimula ang paglayo, hindi ng katawan, kung hindi ng kanyang loob. Nang matapos nga ang kanyang kontrata,
Halos sabay-sabay na bumaba sa pier ang mga seaman na may dalang malalaking bag. May ngiting abot tenga at may eksenang naghahabulan ng yakap kasama ang kanika nilang mga pamilya. Ngunit si Miro, bitbit ang backpack at maleta, ay dumiretso lamang sa taxi. Walang kasamang sasalubong, walang excited na uwi. Habang tumatakbo ang sasakyan papalabas ng pantalan, pinanood niya ang mga pamilyang masayang nagkikita-kita. Sana ganito rin kasi ang pakiramdam ko, pulong niya sa sarili. Ngunit ang totoo, mas mabigat pa sa bag ang kalooban niya. Imbis na umuwi, dumiretso siyang lumipad papuntang Japan. Ito ang una niyang destinasyon. Para sa bakasyon na siya mismo ang nagplano. Hindi niya sinabi kahit kanino. Gusto niya lang maramdaman na may kontrol siya kahit minsan sa buhay niya. Pagdating roon, habang naglalakad sa malamig na hangin ng Osaka, tila ba gumaan ang pakiramdam niya. Ang mga ilaw sa Dotonbori, ang amoy ng ramen, ang mga taong abala sa kanika nilang mga buhay. Lahat ng iyon ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na hindi siya inaasahan. Hindi siya kailangan at higit sa lahat, hindi siya pinipisil para magbigay ng pera. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Habang kumakain siya ng takoyaki sa tabi ng ilog, nag-vibrate ang cellphone niya. Anak, baka pwede akong makahingi ng pambili sana ng gamot ng papa mo. Pwedeng pakidagdagan na rin? Sabi ng kanyang nanay Letty sa text message. Napakuyom siya sa kanyang kamao, pero nagpadala pa rin siya. Hindi pa siya nakakalayo nang mag-text naman si Aileen. Punso, pasuyo naman oh. Wala pa kasing pang tuition ng anak ko. At sunod-sunod na naman ang mga mensahe. Parang wala silang pakialam kung may buhay pa ba siyang sarili. Parang wala silang isip kung sapat pa ba ang hawak niya. Basta't kailangan nila, siya ang unang tinatakbuhan. Gusto niyang magalit, pero hindi kaya ng kanyang puso. Pinili na lamang niyang itago ang kanyang sama ng loob. Kasama niyang nagbakasyon ang dalawa niyang kaibigan sa barko, sina Mark at Ray. Habang nagiinuman sila sa maliit na bar, napag-usapan nila ang mga pamilya nila. Ang sabi ni Mark, pare, maswerte ka kasi buong pamilya mo, hindi tulad sa amin. Napangiti si Miro, pero mahina, halos pilit. Kung alam mo lang, sabi niya sa kanyang isip. Kung alam mo lang kung gaano kasakit minsan maging maswerte. Sunod niyang destinasyon ay ang South Korea at pagkatapos ay ang Thailand. Sa bawat bansang puntahan niya, pinipilit niyang maging masaya. Pinipilit niyang mag-picture-picture, mag-food trip, mamasyal sa mga tourist spot. Pero sa likod noon ay may kirot na hindi niya mabura. Kapag gabi at siya na lamang mag-isa sa hotel room, palagi siyang napapatingin sa ceiling. Iniisip kung bakit siya umabot sa puntong ayaw na niyang umuwi. Normal ba talaga ang ganito? Normal ba na mas gusto kong mag-isa kaysa kasama ang sarili kong pamilya? At sa tuwing nare-receive niya ang katagang, Anak, baka pwedeng padagdagan? Para siyang nauubusan. Hindi pera ang nababawas, kung hindi ang respeto niya sa kanyang sarili at ang saya niyang minsang nadama tuwing naiisip ang salitang pamilya. Doon ay nagdesisyon si Miro. Hanggat hindi maayos ang pakiramdam niya, hindi muna siya babalik ng Pilipinas. Hindi niya alam na ang paglayong iyon ay magtatapos sa isang biglaang tawag na babasag sa lahat ng pader na itinayo niya. Nasa isang park si Miro sa Bangkok nang biglang tumunog ang cellphone niya. Sanay na siya sa mga tawag at text mula sa pamilya. Pero kakaiba ang pakiramdam niya nang makita ang pangalan ni Nanay Letty na tumatawag. Hindi siya madalas tumawag. Laging text lang at kadalasan humihingi ng pera. Pero ngayon ay nagtaka siya sapagkat may tumawag.
Parang may malalim na hangin na dumaan sa likuran niya. "Hello po, Nay." Casual niyang bati habang nakatanaw sa ilaw ng city skyline. Narinig niya kaagad ang pag-iyak sa kabilang linya. Miro anak, ang papa mo. Napagitla siya. Parang lumubog ang puso niya. Ano pong nangyari kay Papa?" Mabilis niyang tanong, pero nanginginig ang kamay niya. Nasa ospital ang papa mo anak. Humagulgol ang kanyang ina. Malala ang kalagayan niya. Hindi ko na kayang itago pa. Hindi na namin alam kung aabot pa ba siya anak. Umuwi ka na please. Para siyang natulala. Parang huminto ang lahat ng tunog sa paligid. Ang mga busina, tawa ng mga turista, ingay ng kalsada, ang lahat ay parang nawala. Malala? Ano pong sakit niya? Matagal na siyang may iniindang sakit anak. Pero ayaw niyang ipaalam sa'yo. Ayaw niyang maabahala ka. Ayaw niyang isipin mong pabigat siya anak. Hindi nakapagsalita si Miro. Nakatingin lamang siya sa sahig habang unti-unting kinakain ng guilt ang kanyang dibdib. Nay, pauwi na po ako." Mahina niyang sagot. Pagkababa ng tawag, hindi niya na namalayang tumutulo na pala ang luha niya sa gitna ng park. Ang daming emosyon ang sabay-sabay na sumalpok sa kanya. Takot, kaba, pagsisisi, at pati na rin inis sa sarili. Bakit ako lumayo? Bakit ako nagdamdam? Bakit ngayon pa? Sa loob lamang ng ilang oras ay nasa airport na siya, nag-aabang ng pinakamabilis na flight pabalik ng Pilipinas. Habang nasa eroplano na, hindi siya mapakali. Hindi siya makaidlip ng maayos. Tinitignan niya ang mga larawan nila ng pamilya sa cellphone. Mga lumang picture, ang masayang sandali. Sandaling nakangiti si Tatay Chris doon. Malakas pa, matapang ang tindig. "Pa, bakit naman hindi mo sinabi?" Bulong niya habang pinupunasan ng luha sa kanyang mata. Pagkalapag niya sa Pilipinas, hindi niya na ininda pa ang pagod. Dumiretso na kaagad siya sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ama. Sa hallway pa lang, nakita niya ang kanyang ate Aileen at ang kanyang kuya Romel. Ngunit hindi nila nakita ang usual nilang itsura. Walang reklamo, walang nakangiting humingi ng tulong. Pareho silang namumugto ang mga mata. Ate? Kuya? Kamusta si Papa? Mahina niyang tanong. Hindi kaagad nakasagot si Aileen. Tumingin muna ito kay Romel bago nagsalita. Hindi maganda ang lagay bunso. Parang may humampas sa sikmura niya. Tumakbo siya papasok sa kwarto. At pagbukas niya, bumungad kaagad ang kanyang Tatay Chris. Sobrang payat, maputla, halos hindi na makagalaw. Nakatutok ang oxygen mask sa kanya. At ang dating malakas na ama ay halos hindi nakilala ni Miro. Pa? Bulong niya. Dahan-dahang iminulat ng kanyang ama ang mga mata nito. At nang makita siya, ay para bang unti-unting lumambot ang mga mata ng kanyang ama. Anak, nandito ka na. Mahina nitong sabi. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng matagal na panahon, bumagsak si Miro sa upuan at umiyak. Kasabay ng pag-iyak niya ay ang isang tanong na paulit-ulit sa isip niya. Bakit ngayon ko lang na-realize kung gaano ko kayo kamahal? Magdamag na nagbantay si Miro sa ospital. Halos hindi niya na namalayan ng takbo ng oras. Nakatulala siya sa mahina ngunit tuloy-tuloy na paghinga ng Tatay Chris niya. Habang paulit-ulit niyang sinisisi ang kanyang sarili sa paglayo. Sa bawat tunog ng makina, sa bawat hinga ng ama, pakiramdam niya ay unti-unting hinihila pababa ang puso niya. Bandang madaling araw, lumapit si Nanay Letty na halatang pagod at puyat.
Umupo ito sa tabi ni Miro at huminga ng malalim. Anak, Mahina niyang sabi. kailangan mong malaman ng totoo. Napatingin si Miro sa ina. May halong takot at pagkalito sa mga mata niya. Ano pong totoo, Nay? Hindi kaagad sumagot si Nanay Letty. Para bang pinipili pa niya ang tamang salita. Miro, matagal nang may sakit ang papa mo. Parang may narinig siyang nabasag sa dibdib niya. Matagal na? Halos pabulong niyang tanong. Pero Nay, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Tumulo ang luha ng kanyang ina. Dahil ayaw niyang maabala ka, anak. Ayaw niyang isipin mong kailangan mong umuwi at isuko ang trabaho mo. Lagi niyang sinasabi, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang abutin ang pangarap niya. Umiling si Miro. Hindi niya alam kung galit ba siya o sobra lang ang sakit. Pero Nay, sana sinabi niyo man lang. Kahit isang beses lang. Para naman hindi ako nabigla ng ganito. Gusto namin, anak. Tugon ng Nanay Letty niya. Pero lagi kang pagod. Lagi kang stress sa trabaho mo. Lagi kang may mabibigat na inanakit sa mga kapatid mo. Ayaw ka na naming dagdagan pa. Napayuko si Miro. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Totoo. Lumayo siya. Nagdamdam siya. At ramdam ito ng kanyang pamilya. Sa paglayong iyon, maaaring naging bulag siya sa tunay na nangyayari sa bahay. Humawak sa kamay niya ang kanyang ina. Pero anak, may isa pang dahilan kung bakit lagi kaming humingi ng pera sa iyo. Napatingin siya. Dahil ba sa hospital bill ni Papa? Hindi lang doon, anak. May nilabas ang Nanay Letty niya mula sa bag. Isang lumang envelope na may pangalan niyang nakasulat. Hindi pa niya iyon pinansin dahil ang utak niya ay nakatutok pa sa kanyang ama. Anak, lahat ng perang pinapadala mo, hindi talaga namin ginastos para sa sarili namin. Napatigil siya. Ha? Pero, ang dami niyong laging hinihingi sa akin. Di po ba? Para sa mga bayarin? Para kay ate at para kay kuya? Umiling ang kanyang ina. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, anak. Totoo namang may mga kailangan kaming bayaran. Pero ang karamihan ay ipon. Parang may humawak sa lalamunan niya. Ipon? Ipon po para kanino? Para sa iyo, anak. Para sa iyo. Hindi siya kaagad nakasagot. Parang unti-unting umiikot ang buong kwarto. Ha? Pero bakit? At para saan? Huminga ng malalim ang kanyang ina bago tumingin kay Tatay Chris. Para sa kinabukasan mo, anak. Sabi ng papa mo, ikaw ang pinakamalakas sa inyong tatlo. Ikaw ang may pangarap. Pero ikaw rin ang pinakamadaling maligaw. Pinakamadaling mapagod. At pinaka-happy-go-lucky. Nanginginig ang labi ni Miro. Nay, hindi po totoo yan. Mahina niyang sagot, pero hindi niya kayang paniwalain ang sarili. Gusto ka naming ihanda, anak. Gusto ka naming bigyan ng sandigan, lalo na kapag dumating ang panahon na wala na kami. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Miro. Lahat ng kanyang galit, lahat ng sama ng loob, at lahat ng tampo ay unti-unting nagiging abo sa harapan niya. At bago pa man siya makapagsalita, mahina ngunit malinaw na bulong ang narinig niya mula sa kama. Anak. Ito ay si Tatay Chris. Nakatingin sa kanya, puno ng pag-ibig kahit mahina ang mata. Pasensya ka na kung hindi namin sinabi. At doon ay tuluyang nabasag ang puso ni Miro. May punto ang sinabi ng kanyang ina. Sapagkat totoo namang happy-go-lucky si Miro. Lalo na noong ito ay hindi pa nakakapagtrabaho. Kaya naman inakala ng kanyang mga magulang
na hanggang sa ngayon ay ganoon pa rin siya. Kaya naman nagplano ang mga ito na mag-ipon at hindi kaagad sabihin sa kanya. At nang buksan nga ni Miro ang laman ng envelope, ay meron doong makintab na bankbook. Nakasulat sa harapan ang pangalan niyang Miromiel de los Reyes. Nang hawakan niya iyon, parang may kuryenteng dumaan sa kamay niya. Dahan-dahan niya itong binuklat at pagdilat ng kanyang mga mata sa huling pahina, halos napasingap siya. Nay, ang laki naman ito. Hindi yun bastang maliit na ipon. Hindi yun halagang tinatabi mo lang just in case. Ito'y halagang pinaghirapan, pinangalagaan, at planadong-planado. Kaya naman hindi niya inaasahan. Hindi niya naisip kahit isang beses na ganito karami ang perang naiipon para sa kanya. Napayuko si Miro. Hindi makapaniwala. Bakit po? Bakit po ganito kalaki? Paano niyo pong nagawa to? Paano naman po ang mga sarili niyo, Nay? Sana po ay pinambili natin ang gamot ni tatay. Sana ay pinanggamot na lang niya para hindi na natin nararanasan ang hirap na ganito. Malungkot na sabi ni Miro. Pasensya na kayo, Nay, ha? Mali ang akala ko. Akala ko po kasi ginagatasan niyo lang ako. Pahabol niya. Tumulo ang luha ng kanyang ina. Alam ko, anak. Nasaktan ako sa iniisip mo ngayon. Pero naiintindihan ka namin. Hindi namin masabi sa iyo ang totoo. Pero kailangan, anak. Para rin naman sa kinabukasan mo. Sa tabi ng bankbook, kinuha ni Miro ang liham sa loob ng envelope. Nakasulat sa lumang stationery. Halatang ilang buwan ang ginawa. At nang buksan niya, agad niyang nakilala ang sulat kamay ng kanyang tatay Chris. Anak, kung binabasa mo ito, malamang hindi ko na kayang sabihin sa iyo ng personal. Alam ko, minsan tingin mo lagi kaming nanghihingi sa iyo. Pasensya ka na, anak, ha? Pero ang totoo, iniipon namin ang lahat para rin sa iyo. Para sa future mo. Ikaw kasi, Miro. Ikaw ang anak kong masayahin. Palaging okay lang, kahit na hindi. Pero ikaw rin ang anak kong madaling mapagod, madaling maapektuhan, at madaling masaktan. Kaya sabi ko sa nanay mo, pag-ipunan natin ang anak natin para kung sakaling wala na ako, kahit papaano, ay may masasandalan siya. Mahalaga ka, anak. Higit pa sa pera. Mahal na mahal ka namin. Nang matapos niyang basahin ang liham ng kanyang ama, hindi niya na napigilan ang kanyang pag-iyak. Hindi yun mahinang pagluha. Ito'y hagulgol. Masakit. Mabigat. Punong-puno ng pagsisisi. Nay, hindi ko po alam. Patawad po. Yumakap ang kanyang nanay Letty sa kanya. Mahigpit, puro pag-unawa. Huli na ba ang lahat, Nay? Makikita ko pa ba si Papa na malakas? Hindi ko alam, anak. Sagot ng kanyang ina. Umiiyak din. Pero ang alam ko, mahal na mahal ka ng Papa mo. At gusto niyang malaman mo yan habang kaya pa niya. Napayuko si Miro. Hawak ang bankbook sa isang kamay at ang liham sa kabila. Dalawang bagay na para bang humaplos ngunit sumasampal ng sabay. At sa unang pagkakataon mula nang lumayo siya, nais niyang bumawi kahit papaano. Sa sumunod na mga araw, lalong bumigat ang sitwasyon sa ospital. Sa bawat paglipas ng oras, tila mas sumihina si Tatay Chris. Ang dating matapang, masigla, at palabirong ama na kilala ni Miro ay unti-unting nagiging payat, maputla, at halos hindi na makapagsalita. Para kay Miro, bawat segundo sa loob ng kwartong iyon ay parang hatol. Paalala ng lahat ng kasalanan niyang matagal niyang ikinaila. Hindi na siya umuwi.
Doon na siya natutulog sa isang luma at matigas na upuan. Nakadikit ang tingin sa bawat paghinga ng kanyang ama. Hindi niya yun iniwan kahit isang minuto. Sa katahimikan, paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa sarili niya. Pero hindi makalabas sa bibig ang salitang iyon. Isang hapon, habang nakatitig si Miro sa bintana, narinig niyang tinatawag siya ng mahina ng kanyang ama. Miro anak. Mabilis siyang lumapit, halos madulas sa pagmamadali. Pa? Pagising ka? Dahan-dahan lang ha, nandito lang po ako. Pinilit ngumiti ni Tatay Chris kahit hirap na hirap. Anak, pasensya ka na anak ha. Mahal na mahal ka namin. Mahal kita anak. Para bang natunaw ang puso ni Miro dahil sa kanyang narinig. Pa, salamat po. Pero tama na po muna ang salita. Huwag ka pong humingi ng pasensya. Huwag niyo na pong isipin yun. Wala po sa akin yun. Gusto ka lang naming may marating anak. Gusto lang naming may mapuntahan ang pagtatrabaho mo bilang isang seaman. Pasensya na at itinago namin sa iyo. Pilit na hinaplos ng ama ang kanyang kamay. Mahal kita anak. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Habang nag-uusap sila, dumating ang mga kapatid ni Miro. Tahimik silang pumuesto sa paligid ng kama. Ang kanyang ate at kuya ay humingi ng tawad sa kanya. Hindi naman makaimik si Miro. Hindi niya alam kung maaawa ba siya sa kanyang sarili o sa kanila. Pero mas pinili niyang magpatawad at humingi rin ng tawad sa mga ito. Mas lalo pang humina ang paghinga ng Tatay Chris nila sa muli nitong pagsasalita. Mga anak, tandaan nyo, huwag niyong kalimutan ang pagmamahal. Kahit mahirap, bilang magkakapatid. At sa huling pagkakataon, ngumiti ito. Mahina, payapang ngiti na tila nagsasabing handa na siyang bumitaw. Hanggang unti-unting tumigil ang kanyang dibdib sa paghinga. Pa? Sigaw ni Miro. Nanginginig ang kamay habang hawak ang malamig na daliri ng kanyang ama. Nanginginig ang labi niya. Bumagsak sa sahig. At doon ay tuluyang bumulwak ang lahat ng sakit at pagsisisi na matagal niyang itinago. Sa gitna ng luha at pag-iyak, niyakap niya ang sobre at bankbook na iniwan ng kanyang ama. Pa, bakit kasi hindi niyo sinabi? Bulong niya, paulit-ulit. Parang batang naghahanap ng sagot na hindi na niya maririnig. At sa mga sandaling iyon, nag-iba ang buhay ni Miro habang iyakap ang huling alaala ng amang nagmahal sa kanya ng tahimik pero buong buo. Matapos ang libing, tila na nahimik ang buong barangay. Ang dating maingay na bakuran ng kanilang pamilya ay napalitan ng malamig na hangin at mapait na katahimikan. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Miro ang tunay na bigat ng pagkawala, hindi lang ng isang ama, kung hindi ng pundasyong bumuo sa kanya bilang isang tao. Habang nakaupo siya sa silong ng lumang bahay, maigpit pa rin niyang hawak ang bankbook at ang liham. Ilang araw na niyang binabasa at binabalik-balikan ang bawat salita, ngunit hindi pa rin kumukupas ang sakit. Lumipas ang ilang mga araw, linggo, at pati na rin buwan ng pagdadalamhati. Kinausap niya ang kanyang ina. Nay, gusto ko pong mas maging responsable. Gusto ko pong may patunguhan. Ang perang naipon para sa akin. Ayaw ko pong masayang ang perang ito. Napaluha ang kanyang ina at niyakap siya ng maigpit. Anak, mahal na mahal ka namin ha. Kahit wala na ang papa mo, nandito ako para sa iyo. Kasama ng mga kapatid mo. Sa halip na muling magtrabaho ulit bilang seaman,
Nagpasya si Miro na gamitin ang ipon para magsimula ng maliit na negosyo, isang water filling station. Para kay mama to, sabi niya. Para may trabaho siya at hindi siya laging nag-iisa sa bahay. Tinulungan pa siya ng kanyang mga kapatid sa paghahanap ng location at pagsasaayos ng papeles. Sa mga linggong lumipas, mas naging maayos ang kanilang samahan. Hindi na sila nagsisisihan. Mas madalas na silang nag-uusap, nagbibiroan, at nagtutulungan. Unti-unting nabuo muli ang pamilyang dati halos mabasag na. Minsan, habang nakaupo si Miro sa harap ng maliit na tindahan, hawak ang lumang liham, napangiti siya ng may kirot. Pa, salamat po ah. Kahit sa huling hininga nyo, ako pa rin po ang inaalala nyo. At sa huling pagkakataon, ay tumingala siya sa langit. Minsan, ang iniisip nating pahirap, siya palang pinakamalaking pagmamahal. Sa pagbabagong iyon, nagsimula ang bago at mas matatag na buhay ni Miro. Hindi na siya tumatakas sa kanyang pamilya. Hindi na galit ang kanyang nararamdaman. Kung hindi pagmamahal bilang isang kapatid at anak, naitayo nga ni Miro ang negosyong ninanais niya para sa kanyang ina. At sa tulong ng kanyang mga kapatid, ito ay pinagpapatuloy nila. Panatag si Mirong babalik sa trabaho sapagkat may libangan na ang kanyang ina. At hindi na ito malulungkot ng sobra dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Katuwang nito ang mga kapatid ni Miro sa pagpapatakbo ng kanilang maliit na negosyo. At di kalaunan nga, ay bumalik si Miro sa pagtatrabaho bilang seaman. Hindi na siya umiiwas pa sa kanyang pamilya. Kapag may oras siya at pagkakataon, ay madalas siyang tumatawag sa kanyang ina para ito ay kamustahin. Tunay nga na wala talagang perpektong pamilya. Pero palaging tandaan na palagi nating panatilihin ang pagmamahalan, pagkakaunawaan, at pagkakaisa. Kahit paminsan, hindi natin nauunawaan ang mga bagay-bagay. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tamang komunikasyon upang hindi magkaroon ng mga maling haka-haka sa ating isipan na siyang magdudulot ng pagkakabahabahagi. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.